Nako, mga kababayan ko, magandang hapon. Na-discovery po ni Senator Panfilo M. Lacson na mayroon palang ibinaon nung ginawa yung 2025 budget, may ibinaon ng mga flood control na pork barrel. 15 billion, hindi bababa sa 15 billion. At talagang hinanda nila ni Tambaluslos ito para pambayad nila sa mga senador sa pag-impeachment. So, klaro, talagang pangangaswang lang talaga itong impeachment na to. Witch hunt lang talaga. So, kahit ano pang diin nila ni Dilima na hindi, nila ni Luistro na hindi, kulang-kulang pong ebidensya ninyo. Una, paano pa ngayon ang confidential fund na akusasyon ninyo? Kung sa ngayon nagpalabas ng kuwa na wala palang mali sa kanyang liquidation, paano ngayon yan? So ngayon, kung ibabangga ngayon sa during impeachment trial, ang liquidation, ang report ng kuwa, paano nyo ilalabad yan sa inyong mga Mary Grace Piatos? Kasi lahat naman po ng confidential fund ay sikreto. Saan ka makakita ang confidential fund? Ibuyag-yag mo yung tao na nakatanggap ng pera. Ayun, yan ang problema ninyo. So ngayon, dahil may nilabas na ang kuwa, kasi sa konstitusyon natin, tanging kuwa lamang po ang may kapangyarihan at may karapatan sa pagsasabi kung nasunod ba o hindi ang mga paggagasta sa pera ayon sa batas. Okay? So yan pa lang. So ibig sabihin, ebidensya na yan na witch hunt. Pangalawa, yung inaakusan nyo na pananakot na pumatay, ay naku, hindi yun grave threats, hindi yun grave threat to commit a crime of murder kasi hindi naman murder ang pagsasagawa ng aksyon na ganito. Kapag ipapatay ka ng iba, ipapatay mo rin siya. Hindi po murder yon. Paano naman ikukulong yung taong nagpaplano niyan kung patay na siya? Kaloko. Saan ba kayo kumuha ng utak ninyo? Saan kayo kumuha ng makapal na mukha nyo? Marami naman kayo talagang dinidiin nyo kasi gusto nyo tanggalin sa karera si Sara para lahat na lang kayo na maglalaban. Nag-isa-isa kayo lahat ng mga dilaw, lahat ng mga kakamping. Huwag kayo magpadala sa mga style ng style ng BBM. Para lamang po yan kay Tambaluslos yan, para tumakbo si Tambaluslos. Kaya huwag kayong akala nyo, dilaw, kumakampi kayo sa tama. Naku, hindi po. Napaka-klaro po na wala po silang ebidensya kasi unang-una, paano mo sabihin na hindi po pwedeng sabihin na pagpapatay ang pag-hire ng killer kung nagagawa lamang kung siya'y papatayin ng nag-hire. Maintindihan nyo ba? Wala pong krimen na gano'n sa batas natin. Mananaig pa rin tinatawag ng nolium crimen, nolia pina sine lege. At pinakahigit sa lahat, mananaig po ang tinatawag na Section 1, Article 3 ng ating konstitusyon na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. So kung walang law na nagsasabi na krimen ang pag-hire ng tao na papatay sa isang tao, saka sakali yung nag-hire ay papatayin ng tao na yon, ay walang krimen na gano'n. Saan pupulutin yung kaso niyo sa impeachment na gano'n? Pangalawa, yung sa confidential fund, sikreto ngayon kaya nga nilagay Mary Grace Piatos ang pangalan para hindi makilala. Ano ang ikatwiran ninyo? Pangalawa, nagpalabas na ng report ng kuwa na walang mali. Paano ngayon yan? Paano kayo mananalo? Di pangangaswang lang talaga ang ginawa nyo. Pangatlo, baka may pag-asa yung bank accounts. Pero sinasabi ni Sara, pag oras na dumating yan, ma-explain yan, mapapaliwanagan na wala silang ninakaw na pera. Di abangan natin kung meron man. Pero at this time, what is important is, yung pag-impeachment ay hindi nakakain. Hindi yan kagaya ng 20 pesos na bigas. Hindi nakakain yan. So habang nag-impeachment kayo, na pag-iwanan yung 200 pesos na dagdag na sweldo sa mga manggagawa, hindi nyo natuloy dahil busy kayo sa impeachment. Ngayon, marami pang ibang hindi napasa dahil busy kayo sa impeachment. At ang pangatlo,
ang nag-i-impeach ay mga congressman na nakatanggap ng mga pork barrel na 150 million bawat isa. So, paano kayo yan? Paano mo nyo ma-justify na para po sa makabayan at malinis na hangarin ang inyong pagpirma ng impeachment ko, ang pagpirma ninyo may bayad na 150 million? Yan po yung mga usapin na napakaklaro. So dahil doon, nasabi ni Senator Panfilo Lacson na nakita niya na sa budget pala nakabaon yung pork barrel na gagamitin pambayad sa mga senador na kung pag-umpisa na ng impeachment trial ay para bubuto ng guilty. Kita mo, halata na talaga kayo. Hindi naman natin ang taas ng kalibrito at ni Panfilo Lacson na mayroon siyang reputasyon na Mr. Budget man. Pakinggan natin yung report ng Lacson. Asa na po eh? Ito. I-share natin yung report tungkol kay Lacson. So para sa 20th Congress, natuwa naman tayo na pasok si Senator Ping Lacson. Kaya ito may pagbubunyag na kaagad si Senator Panfilo Lacson. Abay, umaabot daw ng bilyong piso ang alokasyon po para na naman sa pork barrel. Hindi pa ba kayo hindi pa ba natatapos yung pork barrel allocation ng ilang mambabatas? May isa nga anyang kongresista ang nakatanggap ng alokasyon ng hanggang 15 billion pesos. At may mga ilang senador daw nakakuha ng mula 5 billion, may mga senador nakakuha ng 5 bilyong pisong alokasyon. May ilang senador nakakuha naman ng 10 billion pesos na alokasyon. Ayon po kay Senator Lacson, nung hindi pa daw dinideklara ng Korte Suprema na illegal 12 years ago, di ba, noong 2013, Supreme Court came out with a ruling na labag sa konstitusyon itong Priority Development Assistance Fund. Alala nyo? PDAF. O mas kilala sa pangalang pork barrel. Dati, di ba, pumapalag na tayo kasi ang alokasyon sa bawat senador, 200 million pesos. So, nung pala pumapalag tayo, 200 million pesos bawat senador times 24. Tapos, habang 70 million pesos naman para sa bawat kongresista, noon pumapalag na tayo and here we are, 12 years after, makikita mo 5 to 10 billion sa ilang senador at isang kongresista, 15 billion ang pork barrel inflation allocation. Grabe naman yan. So sabi nga ni Senator Ping Lacson, nung nung 2022, no? Yung bago matapos yung huling termino niya sa Senado, kasama niya si dating Senator Franklin De Ron. Matagumpay nilang naalis sa budget. Yung ito kasi dito. Ito talaga ang modus, 'di ba, Pat P? Nilalagay sa dredging at flood control projects. Na tinukoy na talaga yan po ang ugat ng korupsyon. DPWH para ate. So naalis yan, no, sa BICAM bago matapos yung 2022 pero ngayon nga nagbabalik. Ito talaga makikita mo. Meron siyang ginawa example. Alam mo naman ang tagabantay ng budget natin, si Ping Lacson, matutuwa kayo. So talagang inungkat niya, no? Hinimay ang budget nung nakaraan. Merong isang napakaliit na barangay sa isang maliit na bayan na bigyan ng alokasyon, alam niyo magkano? 1.9 billion pesos. Habang may isa pang maliit na bayan, nabigyan naman ng 10 billion pesos. Isipin mo, 10 billion pesos, sabi niya, para sa isang bayan na 10,000 lang yung residente. No? So makikita mo talaga na sabi niya, hindi daw patas talaga yung pa-distribution ng budget. So pagpasok nitong 20th Congress, hihingi daw siya ng paliwanag anong nangyari dyan sa 10 billion na 10 bilyong piso inilaan sa maliit na bayan na yan. Na sabi daw nila kasi malapit daw sa tabing ilog. Pero diba ang dami namang bayan na nasa gilid talaga ng ilog. Para raw sa flood control yung 10 billion na yan. So sabi po niya, ang layo nilang pagsimula ng 20th Congress, pag-aaralan niya, ito ngayon, maganda, pag-aaralan niya yung pambansang budget ng 2023,
2024 at 2025. Talaga naman. At alam niyo naman, kilala siya bilang anti-pork barrel advocate. In fact, siya, di ba? Hindi niya Hindi kinukuha. Never niya kinuha yung alokasyon niya, di ba? Dati nang natunto ni Lacson yung corruption nga dyan sa dredging at flood control program na yan. Dagdag po ni Lacson, meron siyang datos na binigay. Talagang mababahala po tayo. Alam niyo po ba, kada araw sa kasalukuyang sitwasyon, ang ginagastos po ng bansa every day, 16 billion pesos. Pero kumikita lamang ng 12 billion pesos. Deficit. Sa makatwid, ibig sabihin yan, 4 billion pesos ang deficit, no? Kakulangan bawat araw na kailangang utangin. So ang babala po ni Lacson, kung hindi daw maiaayos kung paano ginagamit ang national budget, posibleng umabot pa sa punto na mangangailangan ng manghirap ng bansa ng 10 bilyong piso kada araw. Ito maganda, na balita to the other day, hindi lang natin napatulan, na meron na naman siyang panukalang batas tungkol sa transparency, no? Dahil yun lagi ang inaano natin, paulit-ulit nating binabanggit dito sa ASPN. So sinusulong po ni ni Senator Ping Lacson na dapat nga para sa transparency sa paglikha po ng ating the whole process ng pambansang budget. Meron siyang panukalang batas, People's Participation in the National Budget Process Act. Galing, Aba, maganda yan. Dapat ang tao ay sumali sa pagbubuo ng budget. no? So yung panukala niya yan, yung mga tinatawag na CSO, Civil Society organizations, makikilahok in every step of the way, bawat antas ng deliberation ng budget. No? Mula barangay, pwede na pumasok doon sa budget deliberations. Kasama dyan yung sinasabi nga natin, lagi nating binabanggit, yung magic na nangyayari po sa Bicameral Conference Committee, ay talagang dapat daw yan ay i-broadcast, bukas sa publiko. At sa ilalim din ng panukala, isasagawa ang opisyal na ire-record at yung hinihingi din na transcript ng lahat ng bicameral meetings. Yun, dapat ang mga bicameral conference committee dapat alam ng publiko. Kaya may transcript na daw, ipopost sa website. At ilalabas kaagad sa publiko upang masigurong malinaw kung paanong nabuo yung pinal na bersyon ng ating pambansang budget. Okay, yan ang sinabi niya. Si Lacson na mismo nagsabi niyan. Kasi sa lahat po ng mga senador sa pagdating sa budget ay pinakamataas po ang reputasyon si Panfilo Lacson. Yan po, pag pinag-usapan mo patungkol dyan, yan po ang pinakamataas ang reputasyon. So, na-discover niya po na yung may mga malalaking pork barrel na nakalaan para sa mga senadores. Nang ibig sabihin, para saan ba yan? Hindi naman hiningi yan. Nung ginawa niya, yung December pa yan. So, ang ibig sabihin, planadong-planado ito. Naniniwala tuloy ako sa 1 trillion conspiracy na ang pakay niyan ay matanggal lamang na bawalan na ma-impeach, ma-convict sa impeachment si Sara para hindi na siya pwedeng tumakbo sa election sa 2028. So, klaro naman, nakita niyo naman na talagang pangangaswang lang itong ginagawa nila. Wala naman silang ebidensya. At hindi mo pwede sabihin na napunta kay Sara na bulsa dahil lamang sa mga peke yung pangalan ng mga resibo sa confidential fund. Alalahanin nyo, confidential fund po yun. Hindi po yung ordinaryo na pundo. Diba? Kapag confidential, kasi ang mga ahente po o mga informante na nagbibigay ng mga sikretong impormasyon na ikakapatay nila, kagaya po, huwag na tayo lumayo para maintindihan ninyo, si Noynoy Aquino nagbigay ng mahigit 10 milyon piso para sa isang tao lamang na nagsabi kung saan makikita si Marwan. Ito ay nangyari nung mga halos pag-umpisa, no? Kaya nga 44 na SAF ang namatay doon. Pero ang importante sa mission ng SAF ay natupad nila yung mission na papatayin yung bomber, number 1 bomber in Asia na si Marwan. So yan po, ganong kahalaga po ang confidential fund. Okay, naintindihan na ninyo? So, ano pa, what else? Nais ko pala iulitin, magagalit man kayo o hindi, nasa inyo na yan, tulungan niyo ako ng panggastos ko, ibabayad ko sa Senate Electoral Tribunal, kabuuan po ay
60,000 pesos para sa pagbayad sa pagsampa ng kasong kuwaranto laban po kay Erwin Tulfo na dapat po tanggalin sa Senado dahil siya'y Amerikano. May passport po siya, 31 years niya nahawak ang passport na Amerikano siya. Ginawa niya lang sa pangalang Eric Sylvester Tulfo. At naging sundalo pa siya ng Amerika noong 1988. Lumaban pa siya sa Iraq War. Ang lahat po ng sundalo sa Amerika, kahit sa bansa, pag ikaw pumasok pagkasundalo, ikaw ay nanunumpa para sa watawat, sa bansa, at saka sa konstitusyon ng bansa kung saan ka naging sundalo. Kaya, nalabag ang utos sa ating konstitusyon na bawal magkaroon ng dual allegiance ang Pilipino. So kung Pilipino ka, nagkaroon ka ng dual allegiance pagka-Pilipino at pagka-Amerikano. Yan po ang nangyari dyan. Kaya po, magandang hapon po sa inyo lahat. Pakipasa nyo ito. Matutuwa na ako. Pakilike ninyo. Malaking tulong na to sa patuloy ko ng pag-vlogging para mabantayan ko ang usapin sa bayan at mabigyan kayo ng liwanag kung ano ang mga pangyayari sa bawat isa at para mabibigyan ko kayo ng talino kung paano kayo magdesisyon sa bayan pagdating sa botohan. Lalo na dyan sa BARM. Darating ngayon ng October, may election sa BARM. So makikinig sa akin mga Pagari, Agupakat, Akan, CCE, Antuna, so mga Galubacantano, Rusa at BARM para maganda yung ating kinabukasan dyan sa BARM. Alam ko maraming mga politiko dyan sa BARM na kailangan maiangat ng mga Maguindanao at mga Maranao at saka mga ay Tausog, hindi ata kasama ang hulo sa eleksyon. Para kanila maingat nila ang kanilang kinabukasan, kailangan maayos na politiko po ang inyong naiboboto. At tuwang-tuwa ako sa BARM, kahit ang BARM, kasi ang BARM ang pinakauna na nagpasa po ng batas laban sa political dynasty. Nasa batas po ng BARM Electoral Code na bawal magsampa ng kandidatura kung meron kang kapatid o second degree relative na tumatakbo rin. So, ibig sabihin, mag-usap muna yung magkakamag-anak kung sino sa kanilang tatakbo bago sila tatanggapin ng kumilik ang kanilang certificate of candidacy. So, yan lang po ang aking masasabi sa ngayon. Magandang hapon po sa lahat, mga Pilipino.